Hello everyone. Live na ba tayo? Live na? Ayan, live na. Ilan nanonood? Salamat sa ilan? 9,367 na nanonood na. Welcome. So yung lecture natin for today, it's a song analysis. Again, it's been a while. Matagal ko na huling ginawa tong song analysis na to. Yung song na i-analyze natin ngayon is Till My Heart Aches And. Sino dito aamin, kinanta nyo na to sa karaoke? Memorize nyo yung number nito sa songbook. Taas ang kamay. Yan, marami nagtaas mga ilan. 15 ang nagtaas. Kinakanta ang Till My Heart Aches And. Okay? So it's a very popular song in the Philippines, lalo na kapag gusto mong mag-senti, lalo na kapag yung pinagdaraanan mo may kinalaman sa heartbreak. Yan, kaka-break mo nyo lang ni bebe mo. Yon. Anyway, a very quick background of the song bago natin i-analyze. Ang kumanta pala niyan si Ella May Saison. Tubong Bacolod, doon siya pinanganak. Tapos sinulat yung kanta ni Venny Saturno at saka ni Tito Kayamanda. So hindi si Ella ang nagsulat, siya lang yung nagpasikat. Yung boses niya bagay na bagay talaga doon sa tono nung kanta, no? And then yung kanta na yan, na-release yan as single, unang nakinig sa radio, 1992, and then naging part siya ng album noong 1993. Album ni Ella May. 'Di ba? So ang title ng album ni Ella May, yung Language of Soul. Isa yan sa mga kanta doon sa album na yan, yung Till My Heart Aches And. Tapos gustong-gusto ko pa yung title ng album niya, no? Parang tugmang-tugma sa kanta. Anong title ng album? Language of Soul. So, ibig sabihin, sa album na to, ang pinag-uusapan, mga sinasabi ng kaluluwa. And one of the things na sinasabi ng kaluluwa, would you agree, nasasaktan siya because of heartbreak. Isa yan sa mga pinakamasakit na experience that a human being can go through. Agree ba kayo doon? Taas ang kamay. Sino nag-agree? Masakit ang ma-experience ang heartbreak. Sure ball, kapag naka-experience ka ng heartbreak, hindi ka magpapapansit. May namit na ba kayong ganon? Nagpapansit kasi heartbroken siya? Syempre, hindi. Baka nga wala kang ganong kumain kapag heartbroken ka. Diba? Kaya naman, going back, kung bibigyan ko ng second title tong lecture na to, ang gusto kong title dito, The Psychology of Heartbreaks. Ayan. Shout out dyan sa mga nag-undergo ng heartbreaks. Sana in a way, this lecture can help you paano mag-move on. Kasi baka may mga masabi akong insights dito na makatulong. Paano ba maka-move on ang isang taong nag-undergo ng heartbreaks. Okay? So, analyze natin yung kanta. As we analyze the song, marami tayong mga psychological insights na pwedeng matutunan. So, this lecture is for everyone na interested sa mga psychological concepts. Punta tayo sa verse 1. Ang sabi dito, basahin ko na lang muna. I recall when you said that you would never leave me. Naku, pigilan niyo ako. Malapit ko nang kantahin to, kaya lang makaka-copyright tayo. You told me more. So much more, like when the time you whispered. Naku, mataas yan. Pag kinaraoke mo, di ba? Tataas yan eh. In my ear. Yon. There was heaven in my heart. I remember in my heart. Oh, sorry, mali. There was heaven in my heart. I remember when you said that you'd be here forever. Ayan. So, yung una kong word na gustong i-highlight dito is the word I recall. Isama na rin natin yung equivalent niyan, banda dito, I remember. Everybody say I recall. Everybody say, I remember. Ayan. Sa psychology, when you use the words recall and remember, may kinalaman yan sa long-term memory. Everybody say long-term memory. Isa itong part ng human memory natin where things about ourselves, things about our life that we rarely forget. Dito nakalagay yung mga bagay sa buhay na imposible mong malilimutan according to the Atkinson-Shiffrin model. Shout out dyan sa mga naging students ko in cognitive psychology. Dyan tinuturo yan, yung long-term memory. Ang sabi ni Atkinson and Shiffrin, ganito raw ang itsura ng memory ng tao. Lahat ng information na nasa labas natin sa environment, unang papasok yan sa sensory memory, tapos pag pre-practice mo yan, inulit-ulit mo sa isip mo yan, pupunta yan sa short-term memory,
At kapag inulit mo ng inulit-ulit yan, mapupunta na yan sa long-term memory wherein, just like what I've said, ang mga nasa long-term memory, imposible mo nang malimutan. Unless, meron kang Alzheimer's disease. Like what? Ano ba yung mga laman ng long-term memory mo given that definition, nandyan yung cellphone number mo. Altogether, anong cellphone number mo? Ready, go. Di ba? Anong address mo? Ready, go. Anong pangalan mo? Ready, go. Anong favorite restaurant mo? Ready, go. 'Di ba? Lahat ng tinanong ko, imposibleng malimutan mo 'yan. Matakot ka na kapag isang araw nalilimutan mo yung mga ganyang details, baka meron kang neurological condition such as Alzheimer's disease. But given if everything is normal, imposible mong malilimutan ang mga laman ng long-term memory mo. So yung words na yon, recall and remember in this song, tungkol yan sa long-term memory. But let's zoom in inside long-term memory. Isa sa mga laman yan that I want to share with you is yung tinatawag na flashbulb memory. Everybody say flashbulb. Ang ibig sabihin ng flashbulb memory, ito yung mga memory na nasa loob ng long-term memory that are so emotional that it is hard, almost impossible to forget. Punong-puno siya ng emotion, emotionally charged memories na tuwing maaalala mo yung mga memories na to, it's like nandoon ka ulit sa ganong experience. Anong tawag doon? Flashbulb memories. Unforgettable memories. Ang tanong, bakit may matanda ditong babae? For those of you na nakaka-recognize, sino itong matandang babae na to? Anong kinalaman niya sa flashbulb memory? Siya yung matanda doon sa movie na Titanic. Bakit ko naman sinama yung Titanic dito? Kasi yung Titanic, if you have seen the movie, it's based on this old lady's flashbulb memory. Nagkukwento siya doon sa story, di ba? Flashback yan Lahat na nangyari between her at si Jack Dawson, ano nangyari doon sa Titanic, flashbulb memory niya yon. So kung hindi siya nahanap ng mga researcher, hindi siya nagkwento, wala tayong papanooring Titanic. Diba? Yun nga yung kanyang intro. Sabi niya dito, "It's been 84 years and I can still smell the fresh paint, the china hold that never been used. The sheets had never been slept in. Titanic was called the ship of dreams." Okay ba? Okay ba yung voice over ko? Okay ba yung voice acting ko? So kung hindi siya nagkwento, kung hindi niya ginawa, salamat sa mga pumalakpak. Salamat sa mga natatawa diyan. 'Di ba? Kung hindi niya naalala yung mga nangyari sa Titanic, wala tayong panonooring movie. Buti na lang meron siyang flashbulb memory. Maliwanag. Ngayon, i-connect natin yung song. Baka napunta na tayo sa Titanic. If you analyze the song, lahat ng kinukwento dito nung singer, flashbulb memory niya tungkol sa ex niya. Nagigets nyo? Talagang emotionally charged. Tuwing sinasabi niya tong mga words na to, I'm sure bumabalik siya doon sa mga times na talagang parang kasama pa niya yung ex niya. But of course, as we know, if you read the lyrics of the song, wala na sila. Hindi na niya kasama. Pero ganyan naman talaga yung nature ng flashbulb memory when you activate your flashbulb memory para kang nagta-time warp, nandun ka ulit sa experience na yon. Sino dito nakaka-relate? Kapag naalala mo yung ex mo, nagmumuni-muni ka sa Tagaytay, habang nakatitig ka sa Taal, umiinom ka ng kape ng Starbucks, parang nandun ka ulit sa mga moments ninyo ng ex mo. Yun, ang tawag dyan, flashbulb memory nyo yan. Ngayon, before we leave flashbulb memory, grabe no? Ano lang yan unang line pa lang yan recall, I remember, yan. Yun yung mga naalala niya. When the time you whispered in my ear, when you said that you would never leave me, parang nandun na naman siya. Naapektuhan na naman siya ng mga naalala niya. Kaya in connection to that, alam nyo ba, ang long-term memory, may epekto yan sa mental health. Hindi yan basta-basta lang, okay, may naalala ko, okay, inactivate ko tong flashbulb memory na to because studies show na kung anong flashbulb memory yung ina-activate mo, may epekto yan sa mental health mo. That's one of the differences between someone who is depressed and someone who is masaya sa buhay. Anong difference nila? Yung taong depressed, ina-activate niya yung mga masasamang flashbulb memory. Yung mga masasayang tao, ina-activate niya yung mga masasayang flashbulb memory.
So, anong difference nila? Anong pinipili nilang maalala? Iba ang inaalala ng mga depressed, iba ang inaalala ng mga taong masasaya. Kaya dito pa lang, meron ka ng psychological insight that you can learn na sana makatulong sa mga mental health nyo. Piliin mo ang naaalala mo. Yan yung good news when you talk about memory. Tinuturo ko to sa CogPsych. In terms of kung ano yung naaalala mo, choice mo yan. Ikaw ang pumipili kung ano ang maaalala mo. Ang tawag dyan, cognitive control. Everybody say cognitive control. Yan. You are what you choose to remember. Ikaw ang magdedetermine, ikaw ang magdidikta kung anong flashbulb memory ang i-activate mo. Yung pangit ba o yung maganda? Kaya doon sa Titanic, kung mapapanood mo yung movie, etong si Rose, yung matandang Rose, may times habang nagkukwento siya, naiiyak siya, tumataas yung stress niya. We can say na meron nga siyang PTSD, post-traumatic stress disorder. Bakit? Kasi yung inaalala niya, consciously, pangit. Siyempre, muntik siyang mamatay dun di ba? Nag-sacrifice lang si Jack para mabuhay siya. Naku, naging spoiler na ako, no? Kaya na-activate yung PTSD niya. Buti na lang sinabi ng God's Word, sinabi ng Bible, ano dapat yung maaalala mo? Anong sabi ni St. Paul? Ano dapat mong alalahanin? Nakalagay dyan, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, pure, lovely, admirable, if anything is excellent or praiseworthy, yun daw yung alalahanin mo. Yun yung mga flashbulb memory mo na i-activate mo para gumanda yung mental health. So alalahanin mo yung day na nag-graduate ka. Proud na proud sa'yo, parents mo. Yun, alalahanin mo yun. Alalahanin mo yung day na nabaptize ka. 'Di ba? For the first time in your life, nakaramdam ka ng spiritual security. Tapos noon, after mong mabaptize, kumain kayo ng masarap na pagkain with your family and friends. Yung mga ka-Bible study mo, kasama mong kumain sa isang hotel para mag-celebrate ng baptism day mo. Yun yung mga alalahanin mo para gumanda yung mental health. Kaya lang, itong kumakanta na to, dun sa Till My Heart Aches End, kaya siya nagsasuffer. Kasi yung naalala niyang flashbulb memory hindi maganda. Nag-i-induce ng feelings of suffering. Tumataas yung kanyang neuroticism. Shout out dyan sa mga psych majors. Dapat alam niyo yung neuroticism. Isa yan sa mga big 5 super traits. Remember ocean, openness, conscientiousness, extroversion, agreeableness, and letter N is neuroticism. Kapag ang isang tao nakaka-experience ng heartbreak, nagsasuffer siya, na-anxious siya, naaalala naman niya yung mga sugat niya na ginawa ng ex niya, tumataas yung kanyang neuroticism. Diba? Kaya sa kanta, talagang masisense mo Pakinggan mo yung feeling nung boses nung singer, talagang malungkot, nagsasuffer siya. Kasi hindi magandang flashbulb memory yung ina-activate niya. Okay? So again, going back, yan yung lesson. Piliin mo yung naalala mong flashbulb memory. It's your choice. It's in your control. Sana piliin mo yung mga flashbulb memories na pampaganda ng mental health. Grabe, no? Nandun pa lang tayo sa unang verse. Ang dami na nating lessons na natutunan, no? Next, punta na tayo dito. Gusto ko i-highlight yung word na whispered. Diba? I recall when you said. So, yung ex niya may sinabi sa kanya. You said, ano sabi sa kanya? You would never leave me. May sinabi na naman, you told me more. I remember when you said that you'd be here forever. May mga sinabi, but before we dig deeper into the words na sinabi ng ex niya, gusto ko muna tong whisper. Paano sinabi ng ex niya sa kanya dati? Whisper, binulong sa kanya. Alam niyo ba may psychology ang bulong? Merong psikolohiya sa bulong. When a person is whispering something to you, ibig sabihin nun intimate na kayo sa isa't isa. So the fact na itong ex niya may binubulong sa kanya, ibig sabihin, intimate sila. Sa Tagalog, malalim yung samahan nila. Sa psikolohiyang Pilipino, ang tawag dyan, hindi sila ibang tao sa isa't isa. Gumawa ako ng maraming lectures dyan sa hindi ibang tao. Hanapin nyo na lang sa YouTube channel ko. Maganda yon. Okay? Basta sa kulturang Pilipino, kapag hindi ka na ibang tao, hindi na kayo ibang tao sa isa't isa, ibig sabihin close na kayo. At isang indication yan, ayan na, meron na kayong binubulong sa isa't isa. Yung mga walls nyo,
nakabagsak na, wala na kayong sikreto. In fact, baliktad na. Kayong dalawa yung may sikreto. Kayong dalawa, marami ng mga bagay na kayo lang yung may alam at hindi alam ng pamilya nyo, hindi alam ng mga kaibigan nyo. Kayo lang, secret. Shh. Pag meron kang kaganyanan, kayo lang yung nakakaalam ng mga bagay-bagay about yourselves. Anong ibig sabihin nun? Hindi na kayo ibang tao sa isa't isa. You are whispering things that other people don't know. Meron na kayong emotional investment. Yung emotions nyo, binibigay nyo sa isa't isa. Sinishare nyo sa isa't isa. Yung happiness mo, gusto mo, kasama mo siya. Yung excitement mo, gusto mo, kasama mo siya. Kapag malungkot ka, gusto mo, kasama mo siya. I-share mo sa kanya, ganon. Kapag ganon na kayo, hindi na kayo ibang tao sa isa't isa. Meron na kayong sariling mundo. May mga sarili na kayong lakad. Dati-rati, kasama mo lagi barkada mo, mag-SM. Ngayon, iba na lakad mo. Barkada mo na sa SM, kayong dalawa na sa Robinson. Yun. Ibig sabihin, hindi na kayo ibang tao sa isa't isa. And most importantly, yung pinaka-sign na talagang intimate na kayo sa isa't isa. Hindi na kayo ibang tao sa isa't isa. You are already vulnerable to each other. Everybody say vulnerable. Yan. Anong ibig sabihin ng vulnerable? Yung talagang ino-open up nyo yung mga sarili nyo sa isa't isa. Handa na kayong masaktan ng isa't isa, pero wala kayong pakialam. You would rather take the chance na masasaktan kayo, wag lang kayong maghiwalay. Yun yung ibig sabihin ng vulnerability. Kapag na-meet mo yung mga indicators na yan, anong ibig sabihin? Intimate na kayo, hindi na kayo ibang tao sa isa't isa. And guess what? When we talk about intimacy, sabi ni Abraham Maslow, isa pala yan sa mga psychological needs na dapat meron tayo. Oh, so isa na namang tip to for better mental health. Kung gusto mong gumanda ang mental health mo, dapat meron kang isang tao sa buhay mo that you are intimate with. Emotionally intimate with. Magbibigay sa'yo ng love and belongingness. At lilinawin ko lang yung sarili ko dito, hindi laging jowa yan. Kasi may magpapalusot na naman dyan, no? Sasabihin sa mga magulang, Ma, Pa, kailangan ko ng magjowa. Ang sabi kasi ni Sir Howard, it's a psychological need. Hindi. Kasi pwede mo namang makuha yan sa kaibigan. Pwede mo namang makuha yan sa parents. Pwede mo namang makuha yan sa mga ka-Bible study mo, sa nagme-mentor sa'yo. So, wag nyong, wag nyong ipilit yung jowa lang nang gagaling yan. Hindi totoo yan. You can be intimate with basically anyone basta meron kayong trust sa isa't isa. Okay? I-relate ko lang din yung sinabi ko ditong hindi ibang tao. Alam nyo ba, even Jesus, nagkaroon din siya ng intimate relationship with His disciples. Mga hindi sila ibang tao sa isa't isa. At ano yung mga evidences natin dyan in the scriptures? Ito, yung sa John 15:15, ang ganda na sinabi ni Kristo dito, indication na hindi na sila ibang tao sa isa't isa. I no longer call you what? Servants, because a servant does not know his master's business. Instead, anong tawag ni Kristo sa kanila? I have called you friends. For everything that I learned from my Father, I have made known to you. Wala nang walls. Wala nang secret. Tayo yung may mga secret. Hindi natin i-reveal sa lahat ng mga tao. Pero tayo, pamilya tayo dito. I call you my friends. Intimate sila sa isa't isa. There are many times, si Kristo, kapag nagwi-withdraw from the crowd, lagi niyang kasama yung mga disciples niya. Nakasulat sa Mark. Diba? This is one of the instances na talagang hindi pupunta si Kristo sa isang place na malayo yung mga disciples niya. Gusto niya, laging kasama yung mga disciples niya. Yan. So, ikaw, magtanong ka. Sa buhay mo, meron ka bang tao na meron kang intimacy with? Sino yung gusto mong lagi mong kasama? Sino yung confident kang wala ka ng wall sa kanya? Kanino ka vulnerable ngayon? Yon. Sabi ni Maslow, it's a psychological need that you need to have. Meron kang mga tao na you are intimate with. Hindi pwedeng lahat ng karelasyon mo sa buhay mababaw lang. Hi, hello lang. Dapat meron kang certain number of people in your life na malalim yung samahan mo with them. Kanino ka vulnerable ngayon? Pero, ito, meron akong pero dito
tatandaan mo, every time that you choose to be vulnerable with someone, laging merong risk. Everybody say risk. Yan. If you are intimate with someone, laging may risk na na masaktan ka. Pwedeng masaktan mo siya, pwedeng siya yung makasakit sa'yo. Yan. That's the price to pay if you choose to be vulnerable with someone. Kaya may mga tao, ayaw nila ng pain, ayaw nila ng hurt, ayaw nila ng drama, so they choose not to be intimate with anyone. Pero hindi maganda yon. Gagawa natin ng ibang lecture yan kung bakit hindi maganda yon. Sinasabi ko lang dito, may mga tao na ayaw yung pain na yan, kaya meron silang fear of intimacy. Nagigets ninyo? Ano yung risk dyan? Other than pain and the hurt, ito ang tanong ngayon dito is, or what you have to remember is, yung risk dyan, it will create anxiety dealing with this person that you are intimate with. Other than the risk of pain and hurt. Ang isa pang hindi maganda kapag vulnerable ka sa isang tao, lagi kang praning. Everybody say praning. Napapraning ka na baka mag-end yung relationship ninyo. Tumataas yung level of anxiety mo na baka masira yung relationship mo with someone that you are intimate with. And to tell you the truth, coming from experience, hindi magandang experience yan, di ba? Yung lagi kang natatakot na baka etong relationship na to mag-end na. Ang ganda-ganda, this is too valuable. This is too important to end. Ayoko tong matatapos. Ayoko tong masisira. Gusto ko sana kami na. Pero, ang masamang balita, the bad news, walang guarantee na maglalast kayo. That's the price to pay if you are intimate with someone. It will really create in you anxiety. So, ang tanong ngayon, how to deal with that anxiety? Sir Howard, alam mo, tamang-tama, I am intimate with someone right now at praning na praning ako na baka iwan niya ako. Praning na praning ako na baka hindi kami maglas. Ano ba ang pwede kong gawin? Shout out dyan sa mga praning, taas ang kamay. Yan. Kung ano-anong iniisip nyo. Pero sige, ituloy natin. What's the right thing to do? Kung paano ba i-handle yung anxiety na yan, ituloy natin dito sa first verse. Okay? Doon na tayo sa mga sinabi. We can learn something here. I recall when you said, yung ex niya may sinabi, when you said that you would never leave me. Then may sinabi pa, told me more. May binulong. Ano yung sinabi? Sa pamamagitan ng bulong. When you said that you'd be here forever. Focus on the underlined words. You would never leave me. You'd be here forever. Anong tawag dyan? Ang tawag dyan, mga promises. Everybody say promises. Sa Tagalog, pangako. So dito sa first verse, binibigyan siya ng pangako ng ex niya. Now, basic things about promises. Number 1, ang promise, produkto yan ng intimacy. Okay? So whenever you are intimate with someone, most likely, isa sa inyo or pareho kayo, magbibigay kayo ng mga promises sa isa't isa. Sureball yan. That's another marker. That's another indicator. Paano mo malalaman that you are already intimate with another person? Nagbibigay ka na sa kanya ng mga promises. Number 2, in connection to number 1, kapag nagbigayan kayo ng promises sa isa't isa, nagkakaroon kayo ng sense of security. In fact, ito na yung solusyon doon sa tanong ko kanina. Di ba praning na praning ka na baka hindi kayong maglast, baka hindi tumagal yung relationship ninyo, baka masira yung samahan ninyo. How do you deal with that? Boom! You give each other promises. Nagkakaroon kayo ng sense of security. Bumababa yung level of anxiety ninyo kapag nagbibigayan kayo ng promises. Nagigets ninyo. Actually, dito sa kanta, saan natin nakita yan? Paano na-lower yung anxiety? Sabi niya dito, there was heaven in my heart. Kailan nangyari yan? Yan yung effect. Ano yung cause? Nung nagbigay ng promises. Nagigets nyo? Siguro, yung babae dito, bago nangyari tong first verse na to, napapraning siya. Sinabi niya dun sa ex niya, alam mo, na kinakabahan ako na baka iwan mo ako.
Kinakabahan ako na baka hindi maging tayo, ay ikaw na ang mahal na mahal ko. So ano sinabi nung ex niya? Anong ginawa nung ex niya? Nagbigay ng promises. Ano yung promises niya? All together read, you would never leave me. Hindi kita iiwan. Nandito lang ako forever. Bakit ginawa yun ng ex? Siguro yung ex-psych major, alam niya na ang promises nakakapagbigay ng security. Kaya anong naging effect doon sa sinabihan niya ng promise? There was heaven in my heart. Nawala yung takot niya, napalitan ng heaven. Natuwa. Na-secure kasi siya na hindi siya iiwan. And speaking of security, sounds familiar, si Abraham Maslow na naman yan. Isa na naman yan sa mga psychological needs ng tao. We need to feel a sense of security, especially if you are in a relationship with someone. Kaya, isa na namang tip para sa mga nasa relationships dyan. Wag lang kayong libre ng libre sa mga jowa ninyo. Wag lang kayong bigay ng mga gifts sa mga asawa ninyo. Another psychological need na kailangan ng asawa ninyo, kailangan ng mga boyfriends and girlfriends ninyo in that relationship is they need to feel secure. And one of the things na nagpapasecure sa isang tao in a relationship is promises. Kayo ba nakaka-relate? Wala, binobola ko lang kayo sa tingin nyo. Di ba, nakaka-relate naman? Sino nakaka-relate? Taas ang kamay. Bilangin natin. Ilan na nakaka-relate sa sinasabi ko? Na ang promises na binibigay sa'yo, nakaka-secure yan. Nawawala yung kapraningan mo. Nawawala yung insecurities mo kapag pinapangakuan ka ng maganda. Ilan? Tinan mo, ang dami, Nasa ilan? Bilangin ko, 538. 538 yung agree sa akin. Talagang ang promises, nakakapag-secure yan ng tao. Maliwanag. Some examples of promises na nagbibigay ng security. Promises like what? Babayaran kita next week. Okay? Sino nakaka-relate dyan? Kasi praning na praning ka eh. Di ba, ang laki na pinautang mo, 25,000. Hindi mo sure kung babayaran ka ba ng pinautang mo, kailangan mo na rin next week kasi bayaran na ng tuition fee. So, anong gagawin mo pag napapraning ka? Pupuntahan mo yung nangutang sa'yo and then papa-assure mo sa kanya, mangako ka sa akin na babayaran mo ko next week. Malaking tulong yan, di ba? Pag sinabi niya, bro, alam kong may utang ako sa'yo. Promise ko sa'yo, by next week, babayaran kita. Mawawala yung kapraningan mo na hindi kanya bayaran. Kasi binigyan kanya ng promise. Yun nga lang, let's just pray, natuto pa rin niya yung promise niya. Kasi iba yung promise, iba yung gagawin. Mamaya, meron akong comment dyan, ha? Ano pang examples ng mga promises na nakakabigay ng security? Kapag yung mga partners nyo napapraning, mataas yung anxiety, kung ano-anong iniisip, ito yung mga promises that they want to hear. Hindi kita iiwan. Yun. Ikaw na ang gusto ko. Yun. Tayong dalawa lang. Promise, walang iba. Yun. Do you agree? Na kapag ito sinabi sa'yo ng partner mo, meron kang sense of assurance, pinapangako niya, totoo yan, gagawin niya yan, magkakaroon ka ng security. Even Jesus did this. 'Di ba? Merong isang part ng ministry niya, malapit na siyang umalis, kasi alam niyang i-crucify na siya sa cross, sinabi niya sa mga disciples niya, na anxious yung mga disciples niya. Kasi yung mga disciples niya, mahal na mahal siya, ang dami na nilang pinagsamahan. How did Jesus pacified their anxiety by giving them promises? Anong prinamis si Kristo para bumaba yung anxiety ng mga disciples? Let's read. Sabi ni Kristo, and if I go and prepare a place for you, I will come back. Everybody say, come back. Babalikan ko kayo and welcome you into my presence so that you also may be where I am. Promise niya yan. I will not leave you as orphans. I will come to you. From 14:3, ituloy-tuloy mo sa passage na to, yung chapter 14 na yan, punong-puno ng promises yan from Jesus. And why is Jesus doing that? Because He knows yung mga disciples niya, ang tataas ng levels of anxiety, pinapababa niya yan by giving them promises. Ganyan ka-powerful ang promises. Nakakababa yan ng anxiety. Okay, so, some things I want you to realize about promises. Number one, tatandaan nyo na ang mga promises usually
Although not always, but most of the time, emotions-based. Kaya ka may pinangako kasi meron kang naramdamang very positive. Usually, ganyan yan eh. Sobrang saya mo, sobrang excited mo, sobrang in love mo, kaya boom! Nagpakawala ka ng pangako. But in the psychological level, that's very risky. Do you agree? Delikado ang magbitaw ka ng pangako habang emotional ka. Bakit? Most likely, yung pangakong binigay mo ng emotional ka, mataas yung chance hindi mo matutupad. Ang tawag dyan, in a more technical term, overestimation effect. In-overestimate mo yung pangako mo. Akala mo kayang-kaya mo, hindi pala. Pero feeling mo kaya mo kasi nga masaya ka nung sinabi mo yung pangako mo na yan. Yan ang nature ng promises. Kaya marami mga pangako napapako because of that. Number 2, I hope you realize na merong dalawang klaseng promise na pwede mong panghawakan. Promise na nanggaling sa tao versus promise na nanggaling sa deity or sa Diyos. Iba mangako ang tao versus iba mangako ang Diyos. Do you agree? Ang tao, kapag nagbigay ng pangako, dahil based yan sa emotions niya, malaki yung chance hindi niya matutupad yan. Compared to God, when He gives a promise, sure ball, 1,000% mangyayari yung promise niya. Kaya dapat i-differentiate mo. Dapat pipili ka. Anong promise yung pangahawakan mo in your life? Are you going to trust the promises of human beings like hindi kita iiwan? Di ba? Yung mga tao ang hilig-hilig magbitaw ng ganyang promise, no? Hindi kita iiwan, hindi kita lolokohin. Yon. Versus yung promise ng Diyos, I will never leave you nor forsake you. Siyempre, bias ako dito. Okay lang naman na maging bias, basta yung bias mo dun sa totoo, dun sa tama. Sana naman piliin mo yung promise ng Diyos. Kasi ang Diyos, hindi siya yung mga promises niya talagang ibang level ng galing. Hindi lang flawed human emotion, it's based on His nature of being God, which is consistent, which is certain. So kapag ang Diyos nangako, mangyayari to, mangyayari yan, gagawin ko to, gagawin ko yan, sure ball, 100%, walang kaduda-duda, mangyayari. So between these two, anong pipiliin ko? May nangako sa akin hindi kita iiwan versus God telling me, I will never leave you nor forsake you, doon na lang ako sa promise ni Lord. Amen. Sinong agree? Magtaas ang kamay. Bilangin natin ilan nag-agree. 3 ang nag-agree. Grabe, bahala kayo kung ayaw mag-agree. Diba? Kaya again, ito yung question ko sa inyo. Question. Kanino ka magtitiwala? Promise ni Lord or promise ni jowa? Sana piliin mo yung tama. Alright? So ituloy natin. Ready? Then you left without even saying that you're leaving. I was hurt and it really won't be easy to forget yesterday and I pray that you would stay but then you're gone and oh so far away. Ito na yung second verse bago mag-chorus, di ba? I-highlight ko yung words na then you left. Di ba ang sarap itabi nito dun sa pinangako niya kanina? May pinangako yung ex niya kanina, di ba? Ano pinangako niya? Ayan, balikan mo, itabi mo yan. You would never leave me. Sa Tagalog, hindi kita iiwan. You'd be here forever. Sa Tagalog, nandito lang ako habang buhay. Yun yung pinangako. Pero tignan nyo, yung behavior dito, iba. Then, you left. Anong lesson yung pwede nating matutunan dito? Iba yung sinasabi sa ginagawa. Agree ba kayo doon? Sino naka-experience yan? May nagsabi sa iyo ng something, pero iba yung ginawa niya. Such as this one. Hindi kita iiwan, 1 linggo lang yung lumipas, iniwan ka at may iba na. Ang tawag dyan, napakong pangako. Taas ang kamay ng mga napako na dito. Ilan? Lahat nagtaas ng kamay. Naka-experience na ng pangako na napako. Bakit? Kasi nga, going back to my slide a while ago, yan nga yung reason, yan na yung payoff. When you make promises based on emotions. Karamihan sa mga
pangako na binibitawan ng mga tao, kasama ka na dyan. Ha? Kasama ka na dyan. Pag nangangako ka, most likely, hindi mo talaga kayang tuparin. Feeling mo lang that time kaya mo kasi nga, emotional ka. Masaya ka kasi. Got that? Okay. So, yun yung nangyari dyan. Pangakong napako. O ngayon, i-apply mo yan sa relationship. Intimate relationship with a jowa, yan yung delikado. Aminin nyo, one of the reasons why secure na secure kayo sa mga boyfriends and girlfriends ninyo kasi meron silang pangako sa inyo. Yan yung foundation ng sense of security ninyo. Agree ba kayo doon? Yan yung foundation eh. Kaya feeling safe ka. Kaya relax ka diyan. Kaya ka nakakatulog ng mahimbing. Kaya ka kumukuya-kuya-kuy diyan sa duyan-duyan mong upuan. Bakit? Kasi confident ka na totoo yung pangako na binigay sa'yo ng jowa mo. Kaya lang ano nangyari? Boom! Isang araw, yung pangako niya mukhang nauuga, mukhang hindi niya tinutupad. Ano nangyayari? Nawawala yung sense of security mo. I-translate mo yan sa hierarchy of needs ni Maslow, nabubura yung second level. Kaya yung feeling safe mo, kanina kumukuya-kuya-kuy ka ngayon, hindi ka na makatulog. Panay na ang check mo sa cellphone mo. Panay na ang check mo sa cellphone niya. May kakilala kayong ganyan, nagche-check ng cellphone ng jowa. The reason why ginagawa nila yun kasi may nangyayari na dito. Nasa-sense nila na mukhang hindi totoo yung mga promises ng jowa nila, napapraning sila as a coping mechanism, akin na yung cellphone mo, tignan ko nga yung inbox mo. Baka may iba kang ka-text. Baka may iba kang ka-chat. Ayan na. Nagigets nyo? Kaya matindi yung epekto. Kapag yung sense of security mo nawawala, namumunga ng anxiety et al. Marami pang lumalabas na negative emotions other than anxiety, pain, low self-esteem, low self-efficacy. Ipagsama-samahin mo lahat yan, kapag yung pangako ng jowa mo hindi natupad, hindi ka raw niya iiwan, yun pala iniwan ka, yun na yung broken heartedness. Kaya yun yung title ng kanta, Till My Heart Aches End. Nagigets nyo? Yun yung psychological explanation bakit yan yung title ng kanta, kasi nangyari sa kanya to. Dati siyang safe, nasa heaven daw siya dahil sa pangako ng jowa, pero hindi natupad. Ano nangyari? Boom! Till my heart aches end. Nagkaroon siya ng broken heartedness. Kaya ang lesson dito, paano makaiwas sa heartache? Sino dito gustong masagot yan? Taas ang kamay. Paano makaiwas sa heartache? Sana naman alam nyo na yung sagot. Piliin nyo, panghawakan, kung sino ang mas magaling tumupad ng promise. And you have two choices. Promise ba ng tao versus promise ni Lord. Yan. Okay? Sana piliin nyo yung tama. Ang mga tao, pag nag-promise yan, talagang minsan bukang bibig lang yan. Masaya lang yan, kaya niya nasabi yan. Pero sa totoo, hindi niya kayang tuparin. Pero si Lord, kapag nag-promise, wag mo nang questionin kung kaya niya, kasi lahat kaya niya. So when God promises you something, I will never leave you nor forsake you. I will always take good care of you. All you need is me to be happy in this life. Yan ang paniwalaan mo. Pampaganda ng mental health yan. Tuloy natin. Then you left. Umalis na. Next line. Without even saying that you're leaving. Yan pa yung mas masakit. Yan pa yung mas nagpapataas ng ng anxiety dito eh. Lalong matindi yung anxiety niya kasi umalis yung ex niya nang hindi nagpapaalam mo. Without even saying that you're leaving. Mas madali sigurong i-process to pag talagang dinerecho na siya. Alam mo, aalis na ako, ayoko na. Pasensya na, move on na tayo sa isa't isa. Pero ito, walang pasabi. Without even saying that you're leaving. Ang tawag dyan in Gestalt Psychology, shout out again to the psych majors, dapat alam nyo yung Gestalt. Ang tawag dyan, unfinished business. Nangyayari yan kapag ang isang tao, meron siyang mga unexpressed emotions na gusto niyang sabihin sa isa pang tao, pero yung isang tao na yon wala na siyang contact. Hindi na sila nakapag-usap. Dami pa sanang gustong sabihin, dami pa niyang gustong i-express, kaya lang, for some reason, nawala na yung
kapartner niya, na wala na yung mahal niya. Magkakaroon siya ngayon ng sense of unfinished business, and according to Gestalt psychology, hindi magandang psychological experience yan. Nakaka-intensify yan ng anxiety. Meron kang unfinished business. In a more popular term, ang tawag dyan, bakit ka anxious na anxious? Wala kasi kayong closure. Everybody say closure. Taas ang kamay. Sino ang naghahanap ng closure? Marami ka pa sanang gustong sabihin. Gusto mo pa sana siyang ihag. Gusto mo pa sana siyang i-kiss one last time. Kaya lang wala eh. Umalis na bigla. Hindi mo alam saan. Or alam mo kung saan. May iba na. Pero hindi nagpaalam sa'yo. Wala kayong closure. Kaya i-connect mo yan sa current events. No? Yan din yung nararamdaman ng mga kamag-anak ng mga missing sabongero. Nababalitaan nyo ba yon? Mga missing sabongero. Yung mga kamag-anak nila, kaya push na hanapin nasaan yung mga nawawala nilang kamag-anak kasi nga meron silang unfinished business. Hindi sila mapakali, hindi sila makatulog every night. Isip sila ng isip, nasaan na ba yung anak ko? Buhay pa ba yung anak ko? Sana makita pa yung anak ko. Unfinished business yung tawag dyan. Exactly what the singer in this song is experiencing. At ang unfinished business, tulad nga na sinabi ko, hindi magandang effect niyan sa mental health. Nakakataas yan ng neuroticism. Hindi ka talaga patutulugin yan. Diba? Going back to the song, no? Nasaan yung neuroticism dyan? Sabi, then you left without even saying that you're leaving. Look at the words na sinabi dito. I was hurt. Nasaktan siya. It won't be easy to forget yesterday. In a way, parang na-traumatize siya, no? Nagkaroon siya ng negative flashbulb memory. I pray that you would stay. That's a sense of desperation. You're oh so far away. Miss na niya yung taong nawala, pero wala siyang magawa kasi nga hindi nga niya alam nasaan na. Sige, i-combine mo yung lahat ng words na yan. Hurt, pray that you would stay. You're so far away. Sisirain talaga yan sisirain yan ng mga yan yung mental health mo. 'Di ba? Ibang-iba doon sa na-experience niya kanina nung okay pa sila. Then you left without even saying that you're leaving. Yan yung nangyari. Iniwan siya pero look, iba na naman dun sa nangyari sa sinabi kanina. You said that you would never leave me, said that you would be here forever. Lalo talagang titindi yung anxiety mo dyan. 'Di ba? Kasi meron kang unfinished business. At ang masama pa dyan, yung unfinished business na yan, ang pinanggalingan, pangako na pinaniwalaan mo. That's one of the worst things that could happen to a person. Tumaas yung neuroticism niya kasi meron siyang pangakong pinanghawakan na hindi natupad. Shout out dyan sa mga nakaka-relate. Kaya sana, kung maibabalik lang natin yung oras, ang sana ginawa na lang dito nung kapartner niya, dinaretso na lang sana kasi siya. That's better. At sana yung mga nasa relationship dito, maging lesson din to, in the future, hindi mo masabi kung talagang ayaw mo na, diretsuhin mo. Magkaroon ka ng sense of decency. Everybody say decency, from the word decent. Maging decente enough ka na sabihin doon sa karelasyon mo na ayaw mo na, may iba ka ng gusto, break na kayo, let's move on from each other. Harap-harapan, sabihin ninyo, para hindi ka nagkakalat ng unfinished business. Kasi kung bigla mo na lang iniiwan na walang kung ano-ano, walang paliwanag, sinisira mo yung mental health ng tao. Binibigyan mo siya ng high levels of neuroticism. Nagpapakalat ka pa ng unfinished business mo. Kaya si Jesus din mo ginawa yan eh. Kung isipin mo si Jesus, He does not owe any explanation to His disciples. Do you agree? After all, He's God. Pwede namang hindi na lang niya sabihin yan eh. Nangyari na lang lahat, no? Crucify siya, o okay na-forgive na yung sins natin kasi nag-resurrect na siya, and then nag-ascend na siya sa heaven. Tapos, pero hindi. Alam niya na yung mga kausap niya, yung mga disciples niya, mga tao. Ayaw niya mag-iwan ng unfinished business. So, nilinaw niya. I will go and prepare a place for you. I will come back and welcome you into my presence so that you will also maybe where I am.
Nilinaw niya, aalis ako kasi itong mangyayari, pero itong mangyayari in the future, meron silang sense of closure. O, di ba? Dapat Jesus model yung ginagamit natin in dealing with these situations. Hindi yung bigla ka na lang nawawala, bigla ka na lang nagte-teleport. Ano kasi San Goku? Ginagalit nyo ako Tumataas na naman yung blood pressure ko dito. Anyway, tuloy natin. Ito na yung chorus. Naku, pigilan nyo ako, malapit ko nang makanta to. Anong sabi? I was afraid this time would come. Focus tayo dun sa part na yan. Anong tawag dyan? This is what you call subconscious neuroticism. Ibig sabihin ng subconscious neuroticism, if you are in a relationship with someone, because of your intimacy with that person, diniscuss natin kanina to, di ba? Partly, at the back of your head, kaya ko nga sinabing subconscious, praning ka. This is so good, ayoko tong matapos. Pero alam mo, deep inside, subconsciously, laging may chance na pwede tong matapos. Laging may chance na baka ang ending, hindi kami. Anong tawag doon? Subconscious neuroticism. Ituloy natin. I wasn't prepared to face this kind of hurting from within. Ang tawag dito, low resilience. Nakakalungkot to Hindi daw siya handa na mangyayari itong kinatatakutan niya. Kanina kinatatakutan pa lang niya. Subconscious neuroticism. Kinatatakutan pa lang niya. Ngayon nangyari na nga. Iniwan na nga siya. Natapos na nga sila. At hindi siya prepared in facing this situation. Mababa ang resilience niya. Kaya dapat, anong lesson dito? Whenever you are in a relationship with someone, knowing the fact na yung karelasyon mo, tao, fallen human being, merong sinful nature, laging may chance na baka mag-fall yan. Laging may chance na hindi kayo magkakatuluyan, kaya dapat mong paghandaan. Negative example to, wag nyong gayahin yung ginawa ni Ella May. Hindi siya handa. Hoy, Ella May. Joke lang. Kinanta lang naman ni Ella May yan. Oo, pero I'm sure marami nakaka-relate, diba? Yung, you never saw this coming. You never saw your relationship with this person will end. Yun yung mali mo. Sana, bago ka nakipagrelasyon dyan, nakita mo na, tinanggap mo na sa sarili mo na posibleng hindi maging kayo. Ang tawag dyan in psychology, sana pairalin mo yung conscientiousness mo. Everybody say conscientiousness. Shout out sa mga psych majors, isa na naman to sa mga big five. Ocean, letter C, openness, conscientiousness. Ito yung trait according to research na pag mataas, most likely, nagiging successful ang isang tao. Ibig sabihin ng conscientiousness, lagi kang naghahanda sa mga possible events kahit malayo pa. When it comes to relationships, dapat meron kang ganyan. Lagi kang handa sa possibility na pwedeng hindi kayo, pwede kang lokohin, pwedeng matapos yung relationship nyo para kapag nangyari nga, hindi siya ganun kasakit. Kasi pinaghandaan mo. In a way, nirehearse mo sa mind mo that this scenario can happen, kaya nung nangyari nga, in a way, you're no longer surprised. Ang tawag nila dyan, expecting the worst, but hoping for the best. Laging pwede kang ma-hurt. Ganyan dapat yung attitude sa relationship. Hindi yung nasa in a state of denial ka. Kasi in love ka, ay hindi. Never akong sasaktan nito. Never akong lolokohin nito. Mali. Kasi laging pwedeng saktan ka. Laging pwedeng lokohin ka. Bakit? Because you are vulnerable to each other. So, mas realistic na i-expect mo na magkakasakitan kayo. After all, pareho kayong may sinful nature. Yan yung implication kapag talagang in-apply mo yung doctrine of sinful nature. You cannot really completely 100% trust another human being. Gagawa natin ng ibang lecture yan. Okay? Ngayon, ang isa pang implication yan, ano pa yung isang dapat mong ginawa other than palakasin mo yung conscientiousness mo when you're in a relationship with someone? That's the reason why dapat hindi ka masyadong obsessed sa jowa mo or sa asawa mo if you are in a relationship. Diba sinabi yan ni Paul? So we fix our eyes not on what is seen.
Sino yung sin? Sabi ni Paul, huwag ka raw masyadong obsessed, huwag kang masyadong invested sa mga bagay na nakikita tulad ng jowa mo. Tama ba? Jowa mo, nakikita mo yun, di ba? Hindi naman yung kaluluwa. So yung human relationship mo with your jowa, it's one of the things that you can see, therefore it's what? It's temporary. Second part, for what is seen is temporary. Yung jowa mo, temporary yan. Yung relationship mo with your jowa, temporary yan. Anytime pwedeng mawala. Instead, anong sabi ni Paul? Focus on what is unseen. Because what is unseen is altogether with eternal. Oh, yun yung mali mo. Yun yung mali ni Ella May dito. Kaya siya hindi prepared Kaya siya walang paghahandang ginawa. Masyado siyang naging focus doon sa jowa niyang nakikita niya. All the time, dapat ang focus niya doon sa bagay na eternal. God. Yung emotional investment niya, mas marami kay God compared to sa human jowa. Nagigets ninyo? O ituloy natin. I have learned to live my life beside you. Hindi magandang statement yan in the psychological level. Ang tawag dyan, codependency. Everybody say codependency. Hindi maganda yan. Codependency is when you rely, when you expect others to give your emotional needs. Sino nakaka-relate? Meron kang tao sa buhay mo na siya yung inaasahan mo na bigyan ka ng happiness, bigyan ka ng hope, bigyan ka ng satisfaction. Kaya kapag yung taong yan nawala, malungkot ka, lagpak na yung mundo mo. Feeling mo, hindi mo na matuloy yung buhay mo pag nawala yung tao. Nako, kapag may ganyan kang taong naiisip, codependent ka sa kanya, hindi maganda yan. Kasi along the way, mawawala yan, magfo-fall short siya in giving you these things, ano mangyayari sa'yo? Iiyak-iyak ka mamaya. Diba? Magmumukmuk ka mamaya. Sabihin mo, ayaw mo nang mabuhay. Kasi nga, naging codependent ka sa isang tao. May mga love songs pa nga na nire-reinforce yung codependency, di ba? Isa yan sa mga ayoko sa mga love songs, pampababa ng mental health May isang kanta, anong sabi? Kulang daw siya kung wala ka. Kulang ako kung wala ka. Ayoko na lang sabihin sino kumanta niyan. Paano ang puso ko kung wala ka? Yung mga Englishero dyan, may kanta. How can I live without you? Oh my goodness. The popular culture will make it appear na itong mga words na to romantic. Tama? Oy, ang sweet. Nakaka-in-love. Love na love niya yung taong yun. Mali. These are risk factors to mental health kasi kapag ganyan yung mga sinasabi mo, codependent ka na doon sa taong yon. And for those of you na ganyan na, umamin dito, sinong ganyan na sa isang tao, taas ang kamay? Codependent na kayo, aamin. Sino? Ayan ang dami 637 yung umamin. I highly recommend you read this book by Melody Beatty, Codependent No More. Paano ba ino-overcome yung codependency? Basahin yung librong yan. Gagawan na rin natin ng ibang lecture yan sa mga susunod. Okay. Almost done. Doon na tayo sa last part. Nako, ito na. Anong ginagawa ni Ella May para ma-handle niya yung suffering na pinagdaraanan niya? Nangyari na kasi yung ayaw niyang mangyari, iniwan na siya, hindi natupad yung pangako ng ex niya. Anong ginagawa niya? Ito na. Maybe I'll just dream of you tonight. And if into my dream you come and touch me once again, I'll just keep on dreaming till my heart aches end. Di ba? Napaka-poetic, no? Ang sarap kantahin, pero mali. Risk na naman to sa mental health ng tao. In the literature, ang tawag sa ganyang strategy is emotion-focused coping. Ibig sabihin, kapag may pinagdaraanan kang hardship, ang coping mo, finifix mo yung negative emotion mo, hindi yung source ng problema. Sinusolusyonan mo lang yung epekto, hindi yung cause. This is one of the worst strategies you can use in dealing with problems. Even the literature agrees na between emotion-focused coping, ang counterpart niyan is problem-focused coping. Sa problem-focused coping ay inaayos mo dyan yung source ng problema, hindi talaga effective yung emotion-focused coping. Kasi temporary lang yan Nilasing mo lang yung sarili mo para lang malimutan mo yung problema mo. 'Di ba? Nag-shopping ka lang. Ayun yung mga ayun yung mga temporary solutions mo. Ay, iniwan ako. Ay, malungkot ako.
magiging busy na lang ako, kukuha ako ng maraming kwarta para mawala yung problema ko. Yan. Magsha-shopping na lang ako na magsha-shopping. Magda-drugs na lang ako. Lalasangin ko na lang yung sarili ko. Tama na yan, inuman na. Hoy, pare ko, tumagay ka. May kanta na naman yan, ha? Oh. And worse, ang solusyon mo sa hurt mo, emotion-based, gusto mong ilibing yung suffering mo, makikipag-sex ka na lang kung kani-kanino, hahanap ka na lang ng rebound relationship. Shout out dyan sa mga may ganyang experience. Sino dito nagkaroon ng relationship na rebound lang siya? Taas ang kamay. Bilangin natin. Ayun, dami. 383. Dami. Sino dito baliktad? Okay? Sino dito baliktad? Alam mo na naghanap ka ng relationship, naghanap ka ng naghanap ng ka-rebound. Kanina kasi baliktad, ikaw yung rebound, ngayon ikaw yung nagre-rebound. Ilan? Uy, 583. Mga salbahe kayo. Nagigets ninyo? Hindi dapat ganyan. O ngayon, paano natin nasabi na emotion-based coping yung ginagawa ni Ella dito? Tingnan niyo naman yung solusyon niya. Ano rin yung solusyon niya? Panaginip. Maybe I'll just dream of you tonight. And if into my dream, you'll come and touch me once again, I'll just keep on dreaming. Yun yung solusyon niya. Makaka-move on lang ako sa iyo kapag napanaginipan na kita ng maraming beses. Oh my goodness. Alam naman natin na yung mapapanaginipan natin, hindi naman natin kontrolado yan. Di ba? So, ang approach dito ni Ella, para siyang passive. Kailangan ko mag-move on. Ang solusyon ko, antayin ko na lang na mapanaginipan siya hanggang makamove on na ako. Mali. Ella, ayusin mo. Hindi, joke lang ha, Miss Ella. Baka nanonood ka. Joke lang yon. Pero, eto, totoo to. Hindi effective yung ganyang way of coping when you are undergoing something. Dapat, ang focus mo is the source of the problem. So, instead na antayin niya na mapanaginipan yung ex niya, ang sanang ginawa niya, gumawa siya ng mga paraan, paano siya makaka-move on? Paano siya magiging productive nang wala na yung jowa niya? Hindi yung nag-aantay siya ng panaginip na tutulong sa kanya na makapag-move on sa jowa niya. O, di ba? Siguro mag-masteral siya. Siguro sumali siya sa mga sports. Maghanap siya ng bagong hobby. 'Di ba? Mag-prayer meeting siya, magbasa siya ng Bible. Yan ang problem focus. Kasi yun yung naging problema niya dati, naging codependent siya sa jowa niya. Siya naman nagsabi noon, 'di ba? I have learned to live my life beside you. Siya naman nagsabi noon eh. Ngayon babaguhin niya yung pattern. 'Di ba? Magdi-detox siya from that person by doing things that will teach herself not to be dependent on that person. Yun ang problem-focused coping. And last one, the last line, till my heart aches end. Yan. Meron na naman tayo matututunan dyan. Till my heart aches end, tell you two things. Number one, na yung kanyang pinagdaraanan na suffering, may mga stages kasi may till eh. From the word until. Di ba yung until, ibig sabihin may phases sa pinagdaraanan. Hindi yan agad-agad. Until my heart aches end. And number two, other than my stages, siyempre may ending. Yun naman yung maganda dyan. Alam niya na one day, matatapos din tong heartache niya na to. May pinagdaraanan lang siyang stages. Sounds familiar? Mga psych majors, especially Deb Psych, hindi ba idea ito ni Elizabeth Kubler-Ross na gumawa ng stages of grieving sa libro niya na On Death and Dying. I-research na lang kung sino si Elizabeth Kubler-Ross, ha? Mahaba pa tayo masyado dito pag in-explain ko pa kung sino yan. Basta siya yung nagsabi ng isang tao na nag-grieve, namatayan, nakipag-break up, trinaydor ng mga kaibigan, dumadaan sila sa mga stages of grief. Ayan. Denial, anger, bargaining, depression, and acceptance. Ngayon, doon sa last line na to, till my heart aches end, yun yung gusto niyang ma-meet. Acceptance. Yun yung sinasabi niya dito, one day, gigising na lang ako, matatanggap ko na wala na siya. Yun, acceptance yun. Pero bago mangyari yun, meron muna siyang mga pagdaraanan. Denial, anger, bargaining, depression. At ang bad news dyan, kung babasahin nyo,
yung mga sinasabi ni Ella May dito, mukhang malayo pa, matagal pa, bago siya makarating sa acceptance. Kasi nandun pa siya sa sense of denial right? Kaya nga magdi-dream siya Aantayin niya na mapanaginipan niya. Kasi nandun pa siya sa state na hindi pa siya naniniwala na wala na sila. Gusto niya ulit maranasan yung reality na sila pa. At mangyayari lang yon sa panaginip niya. Yon. So medyo bad news to. Matagal-tagal pa yan, Ella. Dadaan ka pa sa anger. Dadaan ka pa sa sa bargaining. Dadaan ka pa sa depression. Pero at least, ang maganda naman dito, meron siyang sense of hope. 'Di ba? Alam niya na matatapos din to. Kumpara mo naman sa isang broken-hearted na ang conclusion niya, forever na siyang ganyan. Yun yung masama. 'Di ba? At least ito, alam niya na one day makaka-move on din siya. So meron pa namang natirang efficacy dito. In fairness, Ella. Yun. Alright? Ang dami ko sinabi, naka-1 oras na pala ako dito. Hindi ko napansin Anyway, so sana sa 1 oras na yan, marami kayong natutunan sa song na to, Till My Heart Aches, and marami kayong sanang applications, lalo na yung mga broken-hearted dyan. Sana nakatulong tong lecture na to. If you have any questions, comments, ilagay nyo lang dyan sa comment section. Sir Howard here. God bless everyone. Bye-bye.